Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, subukan natin ang Jetur X50. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.5-liter turbocharged gasoline engine. May maximum horsepower ito na 154 horsepower at may maximum torque naman na 230 Nm at 1,750 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 6-speed wet dual clutch transmission. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Gusto mo ba ng masayang drive? Eto, matutuwa ka sa tulin ng Jetur X50. Pero ikutan muna natin bago imaneho. Sakto sa Manila ang size ng X50. Di kalakihan pero maluwag sa loob. Projector LED ang ilaw at ang kakaiba dito yung grills, ang laki-laki at meron pang mga silver accents. Sa side, swabe lang yung mga linya. Floating roof design sa likod, meron siyang sunroof, roof rails, ang side mirrors niya merong signal lights, camera, at meron din tong blind spot monitoring. Meron ding black body moldings na merong silver design dito sa gitna. Ang size ng gulong 215/55 R18. R18 yung rim sa at two-tone pa yan. Itong likod yung pinakagusto ko kasi medyo makitid yung ibabaw tas malapad dito sa bandang baba. Parang stable na stable yung dating. Yung mga headlights din, stylish. Tapos yung mga fake air vents na nasa baba, ang sporty kasi ng dating. Wala rin tong antena. Meron siyang spoiler na merong third brake light, wiper, defogger, rear view camera, parking sensors, at meron pang rear fog lights. Sa loob naman, gustong gusto ko yung interior nitong X50. Bakit? Kasi classy yung itsura niya, luxurious yung design, may mga soft touch materials, merong leather. So pag tinignan mo kasi dito, no, walang mga radical na styling. So siya lang, simple, tas pag araw-araw mong makikita, hindi ka magsasawa dito. Masarap din kasi sa mata yung kulay. So sa ibabaw, merong blue, merong mga beige na leather, meron yung mga piano black finish, meron din ng mga silver accents. Ang ganda rin titigan ng screen nito, dual 20.5 inch. So i-divide mo yun sa dalawa kasi dalawang screen to na magkadugtong. Yung instrument cluster at saka yung infotainment system. Sa instrument cluster, number 9 nakalagay dito, no? Hindi na yung gumaganyan-ganyan na merong needle. So sa kaliwa, yung speed, tapos sa right side naman yung revs mo. So tachometer mo pero number na lang. Sa bandang baba, meron siya ng fuel gauge saka temperature gauge sa kabila. Yung gear mo makikita mo rin doon sa bandang gitna. Ang infotainment system naman, kumpleto to, no? Meron siyang Android saka Apple na wireless pareho. Tapos, meron din tong Bluetooth, meron din USB, meron din siyang 360-degree camera. So, makikita mo lahat yung paligid ng sasakyan, no? Kumbaga, kung lumiliko ka na paatras, makikita mo kung merong nakaharang dyan o may poste dyan sa bandang unahan, hindi lang yung likod yung kita mo, pero buong paligid ng sasakyan. Leather ang manibela, meron pang mga perforated na parts sa sides. Sa left side, meron tong controls para sa infotainment system. Sa right side naman, instrument cluster at nandito na rin yung cruise control. Ang controls naman ito sa aircon, so dalawa. Meron siya sa screen, makikita mo siya palagi, no, nasa bandang babang side ng screen. Or, meron din naman siyang controls na touch sensitive sa ilalim ng mga aircon vents. Sa baba ng controls ng aircon, merong dalawang USB na Type A, isang Type C na USB, at saka power supply. Ito na rin yung lalagyan mo ng phone at meron siyang wireless charging na merong cooling system. Ang shifter nasa gitna, madali lang din tong intindihin kasi reverse, neutral, park, drive, tsaka manual mode lang naman yung laman. Yung park, dipindot lang sa bandang baba. Meron din tong electronic na parking brake, auto hold function, switch para sa infotainment system at saka sa 360 camera. Merong dalawang cup holders, merong open compartment na pwede mo ring lagyan dito ng susi, leather yung center armrest at sa loob, katamtaman lang naman yung size. Ang nakakatuwa pa dito yung upuan kasi komportable talaga siyang upuan at yung itsura niya ang ganda talaga kasi meron siyang mga blue na parts, kita mo may mga beige na stitching, tapos yung gitna beige talaga siya. Meron din dito na parang diamond design tapos perforated yung gitna, so komportable siya, hindi masyadong iinit din yan kasi makakahinga yung leather kasi nga may perforations at saka hawak ka talaga niya sa upuan kung nagko-cornering ka.
Sa likod naman, same treatment, no? Pareho yung mga sidings, pareho yung upuan. Magkabila, meron dong hawakan sa ibabaw, seat back pockets, bottle holder, tsaka compartment sa pintuan. Merong center armrest na may dalawang cup holders, ISOFIX tethers. Dito naman sa center console, merong dalawang aircon vents at tsaka dalawang USB. Ayos din yung space dun sa likod kahit compact yung sasakyan kasi 5'8 ako normal driving position ko to sa unahan pero sa likod yung tuhod ko may isang fist pa na space. Tapos yung ulo ko naman 5 daliri pa yung space. So kasyang-kasya talaga ako. Speaking din sa space, dun sa pinakalikod no, yung cargo area nito magagamit talaga pang pamilya kasi hindi naman siya maliit, hindi rin siya sobrang laki pero katamtaman lang yung size niya. Pero removable kasi yung cargo cover. So kung may ilalagay ka na mataas, pwede mong tanggalin lang yun tapos lagay mo yung mataas. Or kung kailangan mo talaga ng maraming gamit na ilalagay, 60-40 folding naman yung second row seat. So malaking-malaki na yung space mo talaga. Meron din ditong ilaw para kung gabi makikita mo siya. Tapos sa ilalim naman, meron siyang donut na spare tire. Alam mo kung sasakyan lang yung pag-uusapan no? Pasado na Kaso, testingin din natin imaneho kasi syempre kailangan maganda rin imaneho, hindi lang magandang tignan. Simulan na natin sa steering. So medyo malambot yung steering nito sa usual. Na yun nga yung gusto ko kasi ayoko nung matigas. Gusto ko yung komportable lang habang nagmamaneho. Pero kung gusto mo ng mas malambot pa meron pa tong mas malambot kasi may modes pala tong steering. Pwede siyang comfort or sport. So ngayon naka-sport siya. Okay na sa akin yung bigat nito kasi medyo magaan. Pero kung gusto mo ng mas magaan pa, kung gusto mo talaga na effortless, lalo na kung maraming liku-liku sa inyo, ilagay mo na lang siya sa comfort, mas malambot pa yung steering. Sa suspension naman, meron kasing mga ibang sasakyan na sporty, meron naman yung iba comfortable. So ito, medyo gitna siya pero lamang ng konti sa comfort. So hindi ganun katigas yung suspension. Konting-konting soft lang naman, hindi siya yung sobrang lambot. So pagka mabilis ka sa cornering dito, okay din. Pero syempre, mafe-feel mo rin ng konti yung body roll. Pero okay lang. So ano pa rin siya, agile pa rin. Sa pedal response naman, sa braking, hindi ako nanibago, Malakas naman yung unang tapak, pag diniinan mo, proportion naman sa diin ng tapak mo yung preno mo. So no problem doon. Yung accelerator, dito ako medyo nanibago. Yung pacing kasi nitong sasakyan na to, hindi regular pacing. Medyo matulin yung pacing na to, Kaya kung naghahanap ka ng matulin na sasakyan na kung magmaneho ka, talaga namang medyo gusto mo yung may birit ng konti, saktong-sakto sa ito. Kasi yun nga, sa throttle input mo, dapat easy ka lang, konti-konti ka lang. So, konti, bitaw ng konti. Pagka mga low speed bitaw ng konti, gas ng konti, bitaw ng konti. Kasi pagka kunwari, yung tapak mo, tuloy-tuloy, kagaya ng gagawin ko ngayon, bumibilis talaga tayo ng bumibilis. Naka DCT kasi ito So yung tuloy-tuloy talaga yung bilis niya. Kagaya ngayon ang bilis na natin pero nakakonting tapak lang ako sa kanya. Kung may sinusundan ka sa sakyan sa unahan, medyo hinay-hinay ka. Yung bitaw-bitaw, malayo pa lang bitaw-bitaw ka na. Kasi yun nga talagang nagla-lunge forward. Lalo na pag natapat pa yung tapak mo tas nag-change gear tas talagang sa tulin niya yung parang medyo naiiwan yung kaluluwa mo. Parang ganun. Pero hindi naman sobra. Kung ba parang naiiwan lang ng konti. So wet DCT to pero pag low speed okay lang naman. Careful ka lang sa throttle. So kagaya ngayon, may sasakyan sa unahan. Kaso mabagal siya so nagilid ako. Tapos yan, ang tapak ko nito, ito lang yung regular na tapak ko sa ibang sasakyan Pero dito kita mo, naka-overtake na tayo. So ang gamit ko ngayon yung normal mode. Ito kasi yung pinaka gusto ko. Basta dahan-dahan ka lang. Tatlo yung modes nito. Meron tong eco, normal, at saka meron din ng sport. Yung eco nito, hindi ko masyadong nagustuhan. Kasi ganito pag eco mode kasi nito, 'di ba? Gusto niyang magtipid. Ang problema kasi medyo mabagal siya yung response niya. Kaso pagka umover naman ng 2,000 yung rev mo, biglaan namang sisipa siya kasi may turbo. So kung gusto mong magtipid talaga, okay yung eco mode, pero huwag mong papataasin ng 2,000 yung rev mo. Pagka mga 1.9 ganun lang. Pero sa normal driving okay talaga to yung normal driving kasi nga lalo na kung mahilig kang mag-overtake. Ito, saktong-sakto. Tsaka yung size kasi ng sasakyan, hindi siya ganun kalaki. Kaya madali siyang i-maneuver sa traffic, madali siyang i-maneuver sa mga masisikip na daan, pero tamang-tama lang yung space dito sa loob. Imagine niyo medyo malapad talaga yung katawan ko, pero hindi naman ako nasisikipan dito sa loob. At meron din tong sport mode. So yung sport mode nito matulin talaga kasi kumbaga yung pedal response niya konting-konti mo pa lang talagang na siya yung
yung giddy na siya. Yung gusto na niyang bumirit, parang atat na siya, atat. So kung gusto mo talagang bumirit, sporty mode mo. Pero ako, gusto ko talaga dito yung normal mode, yung gamit ko ngayon. Pero at least no, kasi sa ibang sasakyan kasi 'di ba, pagka may mga modes, medyo hindi mo rin naman ramdam yung iba, yung difference, yung iba naman parang hindi naman usable. Pero ito, makikita mo talaga yung difference ng tatlong modes. Depende kung anong klaseng driver ka at anong mood mo. So kung gusto mong magsaya, ay ilagay mo sa sport mode. Or kung number 2 ka, ay ilagay mo sa number 2. Ay, ilagay mo sa sport mode. Ang aircon system, okay din. Yung radyo naman, yung sounds niya, okay lang. Pasado naman. Hindi pangit, hindi rin sobrang ganda, okay lang. Ang aircon naman ito, hindi ka pagpapawisan, napakalakas. So kagaya ngayon, makulimlim, talagang ramdam mo yung lamig ng aircon. Pero pag maaraw kasi, kahit anong sasakyan naman, the best talaga pag magpalagay ka ng Ceramax Nano Ceramic Film. Kasi para yung init ng araw, hindi papasok dito sa salamin. Mabablock na siya dyan. Tapos dito sa loob, mas komportable, mas malamig. Diba? Huwag ka nang masaktan sa init ng araw. Mag Ceramax Philippines ka na. Details na dito sa baba. Ang travel variant ay nagkakahalaga ng 988,000 pesos at ang sport variant naman ay 1,088,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Jetour Auto Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good. And the bad. So bad. Una kong napansin, yung throttle response kasi nito tsaka yung makina, malakas kasi siya. So yun, yung throttle mapping mo sa paa, mag-a-adjust ka ng konti sa umpisa. Pero pag naka-adjust ka na, okay na. Parang regular car naman siya. Pangalawang problema, dahil nga sa mabilis talaga siya, minsan kasi pagka medyo napapasarap ka ng tapak mo, medyo magkakaroon ka ng ab workout. Kasi pag tumatapa ka kasi medyo umuurong yung katawan, so kinokontrol mo ng tiyan mo para hindi ka umatras. So yun, good ba yun o bad? Anyway, kung matuling ka kasi talaga mag-drive, matetempt kang i-drive siya ng mabilis kasi yun yung gusto niya. Pag dinadrive mo kasi siya ng mabagal, parang sinasabi niya, yan lang ba? Sige pa, bilisan mo pa. Tapos ikaw naman, pagka pag marupo ka, sige na. Sa good naman, yun din yung bad. Kasi nga, kung naghahanap ka talaga ng matuling na sasakyan, saktong-sakto sa ito, may performance talaga siya. Saktong-sakto rin yung space nito kasi nga, may sasakay mo pa rin yung pamilya mo, may cargo space pa rin, stylish yung exterior, pero paborito ko nga yung interior. Gusto ko talaga yung interior. Next na good dito, yung manual mode niya. Kasi kung gusto mo talagang rumatrat, maliban dun sa sport mode, may manual mode pa to. Hindi naman sobrang bilis yung shifting niya sa manual mode, pero alam mo yun, pwede na. Most probably din, yung mga bibili kasi nito, malamang hanap din nila yung compact na crossover para sa mga tight spaces. Kasi kaya sila bumili ng maliit kasi nga masikip sa kanila. So saktong-sakto naman dito kasi meron niya siyang 360-degree camera. Kaya kahit masisikip, lalo na pag nagmamaneuver ka, madali lang kasi kita mo sa screen. Tsaka syempre, pinaka-importante sa akin, yung wireless na Android Auto tsaka Apple CarPlay at gumagana ng matino. Kasi parang sa ngayon sa panahon kasi ngayon, parang crucial na talaga, hindi pala parang, crucial na talaga yung meron kang Android Auto tsaka Apple CarPlay na wireless. Para sa akin, kung naghahanap ka ng crossover na compact lang, na matulin, na merong luxurious interior at meron ding tech, saktong-sakto sa ito, i-check mo na lang. Punta ka sa pinakamalapit na Jetour sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. So as a footnote lang, parang kasi napapansin ko rin, yung mga Chinese cars kasi talaga ngayon, guys sobrang nag-improve na talaga yung quality nila, yung driving performance nila. Kaya ito, sasabihin ko na sa inyo mga katandem, medyo nahihirapan talaga akong mag-review ngayon kasi nga magaganda na talaga yung mga kotse. So yun lang. Riding in tandem, RIT. Riding in tandem, siksik impormasyon mula kay Arnold at Elaine.